Flashback. Ikaw ang gusto ko, Arman. Ikaw! Halos paulit-ulit ko lang binibigkas ito sa kanya. Oh my God! Sinabi ko na ba yun sa kanya? Ang tanga mo, Kyril. Sita ko sa isip ko. Nang maamoy ko na lang ang aking hininga. Amoy alak pang bunganga ko. Hindi ko alam na narito pala ako sa silid ni Arman. Ano bang nangyayari sa akin? At nagawa kong uminom. Bumangon ako at lumabas ng kanyang silid. Hinanap ko siya. Wala naman siya dito nang magtungo ako sa kusina. Agad akong lumabas para hanapin siya pero wala din siya sa labas nang hanapin ko. Nagtungo ako sa kanyang bakery. Ngunit huminto ako at tinig kong may kausap siya. Napasilip ako sa nakaawang na pinto. May kausap nga siya at lalaki ito. Mukhang mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Dahil base sa damit ng isang lalaki ay isa siyang kagalang-galang. Hindi kaya siya yung sinasabi ni Ale na new owner ng bakery? Pero bakit ang sabi niya kagabi ay si Arman ang may-ari nito? Nang umalis na yung lalaki ay nakasilip pa din ako dito sa may pinto. Bale narito kasi ako sa exit. Nang biglang mawala si Arman at maya-maya ay nakita ko na naman ito na wala na itong suot na pang-itaas na damit. Tila nauhaw ako dahil sa nakita ko ngayon. Katawan pa lang niya ay nakakabusog na. Hindi ko napansin na bigla siyang nawala. Asan na naman yun? Bulalas ko rito. Hindi na ako nakatiis rito na nakasilip lamang kaya pumasok na lang ako sa loob para hanapin siya. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Malinis at napakasinop ng paligid rito. Wala akong masabi kay Arman. Napakasipag niya. Kyril, tawag sa akin ni Arman na kinaigtad ko mula rito malapit sa malaking oven. Nilingon ko siya at peking ngumiti. Arman, anong ginagawa mo dito? Ha? Sigurado ka ba sa tanong mong yan? Tila nawala na ata ako sa sarili ko dahil nalilito ako sa bawat pagtitig ko sa katawan niya. Ano kasi, ikaw dapat ang nagtatanong yan, di ba? Aalis na pala ako, hinihintay na ako ng mga bata. Sabay lihis ko ng mga mata ko sa kanya. Parang ako naman ang natutunaw sa kinatatayuan ko. Kumain muna tayo saka na kita ihahatid. Hani niya. Naunang lumabas siya at sumunod naman ako. Bakit ba ang kisig niyang tingnan? Naalala ko tuloy sa kanya si Jeho. Kamusta ang mga bata? Panimula niya, kasabay ng pag-upo niya. Naupo na din ako sa tapat niya. Siya na din na naghain ng pagkain sa plato ko. Okay naman sila. Na-miss ka ni Johara. Ani ko, tumingin siya sa akin. Bakit niya ako na-miss? Napasinghap ako. Sasabihin ko bang na-miss niya lang kasi yung mga gawa niyang cookies at bread? Gusto mo ba silang makita? Kung walang magagalit. Anong ibig mong sabihin na may magagalit? Kumain muna tayo. Saka na natin pag-usapan yan. Pagkatapos mong kumain, maglinis ka na din. Maamoy pa ng mga bata na amoy alak ka. Ani nito, napangiwi na lang ako saka ko inamoy ang sarili ko. Ngumisi siya nang may kasamang pag-iling nito nang makita niyang inaamoy kong sarili ko. Mabaho na ba ako? Biglang sabi ko. Pinabayaan mo na ba ang sarili mo? Ani niya na ikinatak ako. Hindi, bakit mo ba tinatanong? Wala naman kasi akong amoy ha. Giit ko. May sinabi pa akong mabaho ka? Wala. Tipid kong sagot. Hindi na siya umimik. Tahimik na kumain na lang kaming dalawa rito. Nang matapos na kaming kumain ay siya na din na nagligpit ng pinagkainan namin. Agad ko namang inasikaso ang sarili ko. Saka kami umalis agad. Patungo na kami sa mansyon. May mga dalang pasalubong si Arman para sa mga bata. Hindi ko inakala na napalapit na ang loob niya sa mga anak ko. Arman, bumalik na ba ang alaala mo? Kaya ka bumalik dito? Why do you want to know? Gusto ko lang malaman kung tunay mo bang pamilya yung nasa probinsya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Nanatiling tahimik ito at tila may tinatago. Hindi ko na siya kinulit pa hanggang sa narating na rin namin ang address na binigay ko sa kanya. Sabay na bumaba kaming dalawa ni Arman ng sasakyan. Bit-bit niya na ang mga pasalubong sa mga bata. Hindi ko maintindihan ang mood niya today dahil galit ang mga mata niya. Ano kaya ang problema niya? Wala siyang hiya nang pumasok siya sa loob ng mansyon. Parang pakiramdam niya sarili niya itong mansyon. Napaka-confident pa niya nang siya'y pumasok. Walang tao rito at baka nasa likuran sila nagsiswimming. Where are they?
Nagkibit balikat ako. Baka nasa likod sila. Walang kasiguraduhang sagot ko. Nang biglang sumulpot na naman si Jero. Kasama niyang mga bata. Tumakbo naman ang dalawang kambal samantalang si Bunso ay natutuwa naman siyang makita si Arman. Sinalubong ni Arman ng mainit na yakap ang mga bata. Doon na ako nagtaka. Wala akong masabi kundi isa siyang mapagmahal na ama. Wow! Para po sa amin to! Natutuwang ani ng mga kambal. Yeah, pwede niyo nang laruin ang mga yan. Salamat po, Tito! Ani ng dalawang kambal. Umalis ang mga ito habang bitbit nilang mga laro ang binigay ni Arman. Nang makita na naman niya si Jero, hindi ko ba alam kung bakit galit na galit siya kay Jero. Anong ginagawa niyan dito, Kyril? Siya bang kasama mo buong magdamag? Tanong ni Jero. Hindi ako nakasagot at tila pakiramdam ko'y namula ang aking pisngi. At narito na rin sina Tito at Tita nang bigla na lang akong hapitin ni Arman sa aking bewang. Ako nga ang kasama niya. Why? May problema ba? Nagtaka kaming lahat. Arman, anong ginagawa mo? Pahagyang tinanggal ko ang kamay niya sa aking bewang. Tipid ko silang nginitian. Nagbibiro lang po siya. Hindi po totoo yung sinasabi niya. Sinamaan niya ako ng tingin pagkalingon ko sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Malamig niyang sabi. Pasensya na po kayo sa kanya. Hindi niya po alam ang kanyang sinasabi. Giit ko. Umalis ka na dito. Ang lakas naman ng loob mong tumapak dito. Mom, Dad, siya yung sumuntok sa akin sa airport. Galit na ani ni Jero. What? Tumawag ka na agad ng pulis. Hindi. Wag niyong gagawin sa kanya yan. Pagtatanggol ko sa kanya. Mabait siyang tao. Arman, magsabi ka ng totoo kung bakit mo ginawa yun kay Jero. Kumunot ang noo niya. Jero? Tanong nito. Oo, siya si Jero, ang kambal ni Jeho. Paliwanag ko. Hindi ko alam kung bakit umalis na naman ito. Sinundan ko siya. Tinawag pa ako nila Tito at Tita. Hindi ko ba alam sa sarili ko kung bakit hindi ko natitiis si Arman. Parang may something na hindi ko magawang maipaliwanag. Pagkasakay niya ay sumakay din ako. Maiwan ka na dito, Kyril. Ayoko! Sasama ka sa akin? Sabay iling nito na may ngisi sa labi niya. You don't even trust me. Pinahiya mo ko sa harapan nila. So ano pang dahilan mo para sumama ka sa akin? Yung ginawa kong pagsuntok sa kanya ay para yon sa anak niyong dalawa. Ani niya. Ha? Teka nga, naguguluhan ako sa'yo, Arman. Ako din, Kyril. Naguguluhan na din sa'yo. Sama ka ng sama sa akin. Hindi mo naman ako kayang ipagtanggol. Parang nagtatampo pa siya. Arman naman, ikaw nga ang pinili ko, di ba? Saka yung batang nalaglag, anak namin dalawa ni Jeho yon. Ani ko, parang umayos bigla ang mood niya. Really? Paninigurado niya pa. Tumango ako. Totoo yon, Arman. Si Jeho ang ama ng batang dinadala ko noon. Bakit parang ang saya-saya mo pa? Bigla akong kinabahan nang umusod siya ng konti rito sa kinauupuan ko. Anong ginagawa mo? Ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis. I miss you, sweetheart. Sabay yakap nito sa akin na tila hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Halos pumitik sa lakas ng kaba ang aking dibdib dahil sa pagbanggit niya. Parang nabuhay muli ang puso ko nang marinig kong muli ang salitang sweetheart. Jeho, ikaw na ba yan? Naluluhang sambit ko habang yakap pa din niya ako. Paano nangyaring ikaw si Jeho? Please, magsabi ka ng totoo. Yung babaeng kayakap mo kanina, sino sila? Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong malaman kung totoong mga sinasabi mo. Honey ko, gusto mong malaman? Malamig na tanong ni Jeho. Tumango ako habang nakatitig ako kay Arman. Gusto ko sana itong yakapin muli at halikan sa labi niya dahil sobra kong namiss si Jeho. Ngunit naiilang pa rin ako sa kanya na gawin yon. Subalit pakiramdam ko naman ay parang siya si Jeho. Pero mas mainam kung may pruweba at maipaliwanag niyang lahat sa akin kung siya nga si Jeho. Okay, isasama kita sa pupuntahan ko ngayon. But once you go with me, hindi na kita ibabalik dito. Sasama ka na sa akin, sweetheart. Ako na ang bahala sa mga bata. Ani niya na parang may part sa akin na kinabahan ako. Bakit?
Hindi mo na ba ako ibabalik dito, Arman? May tiwala ka pa sa akin o wala? Napanguso ako na gusto kong umiyak. Nakakatakot ka naman. Huwag mo naman akong takutin, Arman. Please. Last naman na sana tong paghihirap ko. Wala na ba akong forever para magsaya? Hindi pa ako kinakasal, tapos heto na naman. May bago na naman akong pagsubok na kakaharapin ngayon. Tumaas ang sulok ng labi niya, sabay iling nito. Para kang sira, sweetheart. Bumaba ka na lang kung ayaw mong bigyan kita ng forever. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Totoo namang wala na akong forever. Sana nga ikaw na si Jeho. Kung mapatunayan mong ikaw si Jeho, may big surprise ako sa'yo. Ano na namang surpresa yan, sweetheart? Basta, umalis na tayo ngayon para maumpisahan na natin. Nakangiting saad ko at kulang na lang ay mapunit ang labi ko sa pagkakangiti ko. Umalis na kami ni Jeho. Hindi na naman ako nakapagpaalam kay na tito at tita na aalis kami ngayon ni Arman. Basta sumama ako sa kanya. Gusto ko na talagang malaman ang lahat ng katotohanan kung totoo ba ang kanyang mga sinabi. Nang may kinontak siyang tao na magkikita daw sila sa isang lugar, na tila pamilyar sa akin ang lugar na yon. Napatingin ako ng husto sa kanya habang kausap niya pa yung tao mula sa kabilang linya. Patungo kami ngayon sa probinsya namin, ngunit lumiko siya ng daan at parang alam ko na kung saan kami papunta. Unti-unti ang pagkabako nang marating na namin ang lugar ng pinangyarihan kung saan nahulog ang sasakyang ginamit ni Jeho nung siya'y umalis. Hapon na rin ang marating namin ang lugar na ito na unang bumaba siya ng sasakyan at inalalayan naman niya akong makababa ng sasakyan nito. Nakahawak pa siya sa aking bewang nang ikuyog niya ako papunta sa may sign na danger area. Napatingin ako sa kanya. Jeho, ikaw si Jeho, di ba? Arman's POV. Just wait, hindi ko pa masasabi sa ngayon na ako nga si Jeho. Pero may part sa akin na may madilim na nangyari sa akin noong nakaraan nang ako ay maaksidente. Dahil ito palaging pumapasok sa panaginip ko nung nasa ibang bansa ako. Lagi akong dinadala ng panaginip ko sa lugar na to. Kaya humingi ako ng tulong mula sa kaibigan ng aking doktor. Kung saan tayo palaging nagkikita. May isang tao akong inutusan para paimbestigahan kung bakit palagi ko itong napapanaginipan. Halos gabi-gabi ko na lang napapanaginipan ito, yung mga bata. Sabay tingin ko kay Kyrell. Bigla na lang silang pumapasok sa aking isipan. May part din sa akin na parang na-miss ko sila. Umuwi ako para sa mga bata pero naguguluhan ako kay Kyrell kung bakit ako nagkaroon ng pamilya sa probinsya. I'm sorry, ayaw kitang saktan, Kyrell. Tila nalungkot siya nang sabihin ko yun sa kanya. Ramdam kong nasaktan siya sa sinabi ko. I hugged her tightly, but I could feel her pulling away from me. I didn't let her loose in my arms. I was afraid that she would suddenly leave me. Sweetheart, stop, okay? Marahan ko siyang tinitigan sa mga mata niya habang pilit siyang kumawala sa mga bisig ko. I saw that her tears were rolling down. I gently wiped the tears that fell from her cheeks. I don't want to hurt her like this. Nagsisipa akong inamin ko ito sa kanya. But I just want to confess the answer to the question she wants to know. Napasinghap siya. Bakit naman ang sakit, Arman? Ang sakit-sakit. Sana hindi mo na lang ako sinama dito. Kung ganito lang ang sasabihin mo. Sabay suntok niya sa aking dibdib. Ikaw ba talaga si Jeho? Nanatiling kalmado lang ako habang nasa bisig ko pa siya. Hindi pa bumabalik ang alaala ko kay Rel. Pero nang makita ko yung kamukha ko sa airport na sinasabi mong kambal siya ni Jeho, inisip kong ako si Jeho. Wala talaga akong alam na may kambal ako kay Rel. Pero nung malaman ko sa'yo na buntis ka, na ang alam ko ay siya ang ama, nagselos ako kay Rel. Kaya ako siya nasuntok. Jeho! Tawag ni Harris na siyang investigador na tumulong sa akin. Lumingon kaming dalawa ni Kyrell sa kanya. Mukhang naistorbo ko yata kayo ha. Ani nito. No, actually, gusto ko lang siyang itali. At mukhang tatakbo. Ani ko na ikinanguso niya. So, ikaw talaga si Jeho? Sa kanya ako pinandilatan ng mga mata niya. Pinisil din niya ang ilong ko at kinurot-kurot pa niya sa tagiliran ko. Ako nga daw si Jeho, sabi nga niya. But the truth ay hindi pa ako nakakaalala. Paliwanag ko. Tumikim si Harris.
Oo, totoo yung sinasabi niya. Saka mamaya na ang lambingan niyo. Tutal malapit na din dumilim. Honey niya, nakita ko namang namula ang pisngi ni Kyril at parang gusto niyang isiksik ang sarili niya sa akin. Kamusta ng pag-iimbestiga mo? Are they really my family? Hindi pa tapos ang DNA, Jeho. I think pakana na naman ito ng taong gustong pumatay sa'yo. At siya nga pala, nakakulong na ulit si Amelia na siyang dahilan kung bakit ka nahulog dito. Si Cassandra ang nagpakulong sa kanya na siyang mami mo, Jeho. Paliwanag nito. Biglang bumuhos agad ang malakas na ulan, kaya agad kaming napatakbo at tinungong sasakyan. Nabasa kaming dalawa ni Kyril. Pagkapasok namin sa loob, mariin siyang napayakap sa kanyang katawan at tila nilalamig ito. Napatanggal na din ako ng suot kong damit dahil nabasa na din ito. Gamitin mo muna tong jacket ko. Sabay abot ko sa kanya. Thank you. Kinuha niya ito pero hindi naman niya sinuot. Napangiwi ako. Bakit hindi mo suotin yan? You're getting cold. Ngumuso ako. Ikaw na ba talaga si Jeho? Ha, Arman? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Kasalukuyang pauwi na kami at papunta na kami sa isang bahay kung saan kami manunuluyan. Medyo gabi na din kasi para umuwi. At baka kung mapano pa kami sa daan at ang lakas ba naman ng ulan at baka mas stranded lang kami sa daan. Ano sa tingin mo, Kyril? Mahinahon na tanong ko. Napasinghap siya. Ang gulo-gulo mo naman, Jeho. Kanina sinabi mong sweetheart. Bakit ngayon Kyril na naman? Paano mo nalaman na yun ang tawag mo sa akin? Pinagloloko mo yata ako eh. Nagtatampong ani nito. Umiling ako. Paano kita lolokohin? Nasabi ko lang yun kanina. Hindi ko alam na yun ang saktong tawag ko sa'yo dati. Sige na, isuot mo na yan. Utos ko nang bigla itong naghubad sa harapan ko. Kumunot naman ang noo niya. Sorry, ani ko. At itinuon kong paningin sa daan. Hindi ko malaman kung bakit nagpapadyak pa ito dito sa loob at tila naiinis siya. May problema ka ba? Tanong ko na hindi ko siya tiningnan. Meron, ikaw. Singhal nito. I'm sorry, hindi pa talaga ako makaalala. Sumasakit lang ang ulo ko kapag pinipilit ko. Paliwanag ko. Hindi yon, mariing sabi niya. Okay, ano bang problema mo? Pagod ka na ba sa kakasama mo sa akin? Hindi, manahimik ka na lang. Hindi mo talaga ako mauunawaan. Ani niya pa. Sasagot pa sana ako ngunit huwag na. At baka masigawan na naman niya ako. Lumipas ang ilang oras na biyahe ay nag-stop kami sa isang rest house. Dito muna kami pansamantala. Hanggang sa hindi pa humuhupa ang malakas na ulan. Dali-dali namin tinungo ang bahay. Muli na naman kami nabasang dalawa. Pagkapasok namin sa loob ay wala siyang imik sa akin. Nauna na nga ito at patungo sa silid habang isa-isa niyang tinatanggal ang kanyang mga suot. Anong problema niya? Sweetheart, tawag ko. Hindi niya ako inimikan. Hanggang sa nagtanggal na din ito ng kanyang suot na pantalon. Saka ito pumasok ng kwarto. Napangiwi na lang ako rito. Sumunod na lang ako sa kanya at pumasok na rin ako. Wala siya rito ng datnan ko. At baka naliligo na siya. Nagtanggal na din ako ng suot kong pantalon at itinira ang suot kong boxer shorts. Wala pa naman kaming dalang mga damit at baka itong ikinagagalit niya. Lumabas na rin siya ng banyo at tanging tuwalya lamang ang nakatapi sa kanya. Kinontak ko si Harris. Gusto ko siyang tanungin kung bakit walang mga damit dito. Damn, lobat din ang phone ko. Bigla na lang nag-off ang phone ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Hindi ko talaga siya maunawaan kung bakit siya galit. Are you hungry? Oo, matagal na. Singhal niya mula sa aking harapan. Matagal na? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nilapitan ko siya at hinapit ko ang kanyang bewang. Napatingkayad siya sa ginawa ko. Tell me, what do you mean you are hungry for a long time? Is that a joke? Mariin niya akong tiningnan sa mga mata ko. Matagal ang pagkakatitig niya sa akin at maya-maya ay nangaakit ang kanyang mga mata. Jeho! Bulalas nito sa kanya ko sinunggaban ng halik sa aking labi. Mas lalong humigpit ang kapit ko sa kanya. At kumilos na din ang aking mga labi. Sweetheart, I know that this is not the right time to do this. Nasabik din ako sa'yo kahit hindi pa ako tuluyang makaalala. Ito ba ang dahilan ng ikinagagalit mo? Kaya mo bang ibigay ang sarili mo sa akin kahit hindi pa bumabalik ang alaala ko? Ahani ko nang maghinang ang aming mga labi. Jeho, 4 na kaya ang anak natin.
Handa akong ipagkaloob ang sarili ko kahit hindi ka pa makaalala. Tutulungan ka namin ng mga anak natin para bumalik agad ang alaala mo. Ani niya. Hindi man kita maalala. Alam kong naaalala ka ng puso ko. Dahil alam kong nag-iisa ka lang rito. Turo ko sa aking kaliwang dibdib. Banhayad kong hinaplos ang kanyang pisngi. Mawala ka man sa isip ko pero kailanman ay hindi ka nawala sa puso ko. Jeho, sabay yakap niya sa akin. Ikaw na nga yan. Kaya palang gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Dahil ikaw na pala yan. Akala ko tuluyan mo na kaming iniwan ng mga anak mo. Salamat at bumalik ka sa amin. Suminok pa siya. Umiiyak na pala siya habang narito siya sa aking mga bisig. Shh, huwag ka nang umiyak, sweetheart. Umiiyak na nga ang langit. Pati ba naman ikaw ay iiyak din? Masaya lang ako, Jeho. Mahal na mahal lang kasi kita kaya ako ganito. Pasensya ka na kung napaka-emosyonal ko ngayon. Hani nito habang tumatangis ito ng luha sa mga mata niya. Mas lalo pang humigpit ang yakap nito sa akin at pakiramdam ko'y takot na siyang mawala ako sa kanya. Sweetheart, hindi na ako mawawala sa'yo. Araw-araw mo na akong makakasama, okay? Don't worry, aaraw-arawin din kita. Hani ko at kaagad naman niya akong kinurot sa aking tagiliran. Sira ka talaga. Singhal nito. Nang maalala ko na lang yung kanyang sinabi kanina na may surpresa sa akin. Sweetheart? May surpresa ka sa akin, di ba? Pwede bang malaman kung anong surpresa ba yon? Bigla na lang niya akong naitulak. Parang nabigla siya sa sinabi ko. Wala yun, Jeho. Kalimutan mo na yon. Ani niya sa kanya ako tinalikuran. Nag-promise ka sa akin kanina na ibibigay mo. Ani ko. Iniiwasan niya na ako dahil humiga na siya agad sa kama. Matulog na nga tayo, Jeho. Maaga pa tayo bukas. Sagot niya. Napabuga na lang ako ng hangin sa aking bibig. Saka ko siya tinabihan sa pagkakahiga niya sa kama. Pakipot ka pa, sweetheart. Bibigay ka din naman. Niyakap ko siya at saktong nahawakan ko ang kanyang harapan. Saka ko siya hinarap mula sa pagkakatalikod niya sa akin. Tipid siyang ngumiti at tila may balak nga ito. Dahil unti-unti ang pagtanggal niya ng tuwalya na nakatakip sa katawan niya. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway sa aking lalamunan nang makita ko siyang wala ng damit sa aking harapan. Sana hindi ito isang panaginip dahil matagal ko na itong gustong gawin. Jeho, matagal ka na ring tigang. Sita ng isip ko. Oo, matagal na nga akong tigang. Sagot ko din sa aking isip. Pagkatanggal ko ng boxer short ko ay tila unti-unti naman ang pagpikit ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung nakatulog lang ito. Sweetheart, tawag ko. Kung kailan ready na ako, doon naman niya ako tinulugan. Bahagyang nilapitan ko siya at kinising. Napamura ako. Tila nahimatay siya o baka tinulugan lang niya ako. Ang malas mo talaga, Jeho. Sita ko sa isip ko. Siya tuloy ang nasurpresa sa alaga ko. Humiga na lang ako sa tabi niya. Pinagmamasdan ko siya habang natutulog sa aking tabi. Magkadikit ang mga walang saplot naming katawan na may kumot na nakatabing sa amin. Good night, sweetheart. Sabay halik ko sa kanyang noo. Kinabukasan, dinig ko ang pagbusina ni Harris sa labas ng bahay. Bumaba ako para tingnan siya. Medyo may paulan-ulan pa kaya napasarap ang tulog ni Kyril. Pumungad sa akin ng may ngisi ang labi niya. Ano? Target lock na ba? Sabay halakhak niya. Nakascore ka ba kagabi? Dagdag pa niya. Heto, gusto mo? Hani ko sa kamao ko. Sinasadya mong hindi ibigay mga damit pang suot namin. You're naughty, Harris. Hindi ka makakatanggap ng sweldo mo. Pananakot ko. Pasensya na. Nakalimutan ko lang ibigay sa'yo yung mga damit nyo. Nasa loob pala ng sasakyan ko kahapon. Sabay kamot niya sa ulo nito. Kinuha ko naman ng mga damit namin ni Kyril saka ipinasok sa loob ng kwarto. Inaya ko muna siyang magkapirito sa loob para pag-usapan yung tungkol sa akin. Iniisip kong baka naiilang si Kyril dahil sa itsura ko kaya niya ito tinulugan kagabi. Ano, nasabi mo ba sa kanya na nakakaalala ka na? Dinahamay mo pa ako. Loko ka talaga. Hindi mo pa aminin sa kanya na nakakaalala ka na. Saka na kapag maayos ng mukha ko. Sagot ko. Jeho! Sigaw ni Kyril mula sa itaas ng hagdan at tila galit pa ito. Bumaba siya ng hagdan at nakabihis pang bahay na ito. Sa lubong ang mga kilay niya nang titigan niya ako. Alis na muna ako, Jeho!
Paalam ni Harris habang si Kyril ay narito sa harapan ko at pinamewangan niya ako. Sweetheart, you're up. Preskong ani ko sa kanya, umpo siya sa may tapat ko na hindi niya nilulubayan ang pagtitig niya sa akin. Bakit wala akong maramdaman sa katawan ko? Tumaas ang kaliwa niyang kilay na ikinakunot ng noo ko. May sakit ka ba, sweetheart? Ngumuso siya. Tinatanong pa ba yan? Sabay cross-arm nito. Wait, kukuha ko ng gamot mo para gumaling ka na. Ani ko. Jeho! Singhal niya kaya naupo akong muli rito sa kinauupuan ko pagkatayo ko. Bakit, sweetheart? Gusto mo ng kape, gatas, or what? Ipagtitimpla kita. Ibang gusto ko. Wala sa nabanggit mo, Jeho. Sabay irap nito sa akin. Ano ba ang gusto mo, sweetheart? Hindi naman ako manghuhula para mahulaan ko ang mga gusto mo. Tumayo siya at naupo siya sa aking kandungan. Ikinawit niya pang isang braso rito sa leeg ko. Marahan niyang hinaplos ang aking matigas na dibdib. Sinusubukan niya akong akitin. I know na itong gusto niya. Hindi ko kasi naibigay kagabi dahil alam kong tulog siya. Fuck, biglang tumayo ang alaga ko dahil sa ginagawa niya sa akin. Maya-maya ay hinawakan niya na yun. Nang ipasok niya ang kamay niya sa loob ng suot kong boxer short. Na-miss ko na to, Jeho. Ani niya sa nangaakit na boses nito. Hindi mo ba na-miss ito, Jeho? Kinuha niya ang kamay ko. Saka niya ipinahawak sa akin ang kanyang harapan. Hindi na ako makapagtimpi kaya agad ko siyang pinahiga rito sa sofa. Agad kong natanggal ang suot kong boxer short. At bumungad yun sa kanya. Sunod-sunod naman ang paglunok niya ng laway sa lalamunan nito nang makita niyang alaga ko. Are you ready, sweetheart? Tumango siya at tila nasasabik na ito. Ako nang bahalang magpaligaya sa'yo. Don't worry, dadalhin kita sa ikapitong langit. Yung hindi ka na talaga makakalakad, sweetheart. Ngumiti siya tila kinilig sa sinabi ko. Wala na siyang damit sa aking harapan. Wala talagang pinagbago ang katawan niya. Nang pasadahan ko siya ng tingin. Ang walang saplot niyang katawan kahit 4 na ang naging anak namin. Pero makakatikim ng parusa sa akin si Jero pagbalik ko. Kung hindi dahil sa kanya hindi makukunan ito. Buhay pa rin sana ang anak namin kung hindi lang niya ito sinaktan. That bastard. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa mag-ina ko. Kulang pa yung suntok na ginawa ko sa kanya dahil masakit din sa akin ang mawalan ng anak. Sa tagal ng pagsubok na dumaan sa amin ni Kyril, ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo dahil nawala man ang isa sa amin. Maghiwalay man, ay kami pa rin hanggang wakas. She is still very beautiful naked in front of me. Now I will give her what will make her happy. I will marry her soon. She is my life. The girl I want to be with forever. Oh my God, Jeho! Mahinang ungol niya nang halikan ko siya sa kanyang leeg. Pinagpahinga muna ni Jeho si Kyril dahil maya-maya ay itutuloy nilang naudlot nilang paglalambingan. Kyril was the only thing his body wanted. He also regretted whatever he had done before. So now that he's back, Kyril and the kids are his priority now. But now that Kyril is already with him, and after just happened to them, ay hindi niya na mapigilan ang sarili niya na paulit-ulit itong angkinin. Jeho is like a good, satisfying food that she keeps on craving. Hindi siya magsasawa rito, kahit paulit-ulit niyang angkinin ito. Hindi na siya makapaghintay na makasama si Kyril habang buhay kasamang mga anak nila. Marahang hinaplos niya ang walang saplot nitong katawan nang tabihan niya ito sa kanya ni Yakap. Nagising ang mahimbing nitong pagkakatulog nang ipatong niya ang kamay sa harapan nito. Ang akala ni Kyril ay nananaginip lamang siya dahil pakiramdam niya lumilindol. Ngunit ang lindol pala na nagaganap ay totoo. Nagmulat siya ng mga mata niya at nakita niyang nasa ibabaw na pala niya si Jeho. Walang yaka talaga, Jeho. Naiinis na sambit nito. Medyo namamaos na ang boses nito kaya hindi niya ito magawang masigawan. I don't mean to wake you up, sweetheart. I just want you so much. Our next baby is coming, sweetheart. I will make sure you get pregnant soon. Ani nito, habang nakasuksok ang mukha nito sa leeg ni Kyril. Nakangiting nakatulog ang mga ito habang walang saplot na magkayakap ang kanilang mga katawan. Masaya ngayon si Jeho. Dahil kapiling na niya ang kanyang minamahal na si Kyril, ang sweetheart ng kanyang buhay. Hapon na nang magising si Kyril, pakiramdam niya tuloy ay paralisado ang katawan niya. Hindi man lang niya maigalaw ang katawan niya.
Napatingin siya sa kanyang katabi. Masarap pa rin ang tulog ni Jeho. Kaya pala hindi siya makagalaw ay nasa masikip silang sofa. Jeho, sabay yugyug niya sa braso ni Jeho. Ngunit tulog pa rin ito. Ayaw mo pa talagang gumising? Gutom na ako, Jeho. Reklamo niya. Ayan, nagising ka din. Gutom na ako. Ani niya sa namamaos na boses niya. Hindi lang akong gising na gising, sweetheart. Pati na din yung fluffy bird ko. Gising na gising din. Gusto mo bang isa pang round? Ngunit nagbibiro lang naman ito dahil alam nitong napagod si Kyrell mula pa kaninang umaga nang sila'y mag-umpisa. Ayoko na, gutom na ako. Pinilit niyang bumangon, ngunit hindi niya kaya dahil parang lantang gulay siya. Don't move, sweetheart. Ako na lang kikilos. Magpahinga ka muna. I'm sorry kung nagutom ka. Inakit mo ko eh. Hani nito at tila nakaramdam naman siya ng pamumula ng mga pisngi nito. Hindi kaya. Nahihiyang sambit ni Kyrell. Napansin ni Jeho ang pamumula ng pisngi nito kaya lihim na lang itong napangiti. Si Jeho nang kumilos habang si Kyrell ay nasa sopa lang ito habang pinagmamasdan niya ang bawat pagkilos ni Jeho. Sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon dahil kasama niya na ang lalaking pinakamamahal niya. Lumipas ang 3 araw na pamamalagi nila sa probinsya ay agad na umuwi ang mga ito ng Maynila. Tawag kasi ng tawag ang mga anak niya kaya napilitan silang dalawa na umuwi agad kahit hindi pa itong araw para umuwi. Nakaset na kasi ang araw para sa kanilang pag-uwi kaya ngayon pa lang ay uuwi na si Kyrell kasama si Jeho, ang ama ng mga bata. Ihahatid lang kita, sweetheart. Babalik din ako kapag naayos ko ng mga dapat kong ayusin. Hani ni Jeho. Ha? Bakit aalis ka na naman? Huwag mong sabihin na iiwan mo na naman kami. Ngumuso si Kyrell. Sweetheart, marami pang dapat na ipaliwanag na ako talaga si Jeho, nabuhay ako. Para maipaliwanag ko na ako talaga si Jeho. Paliwanag ni Jeho. Jeho, may DNA test na pwede mong patunayan na ikaw si Jeho. Ano ba? Ayaw mo bang makita at makasamang mga anak natin? Please, Jeho, huwag ka nang umalis. Sabay cross-arm nito. Napakamot tuloy sa ulo si Jeho. Alam naman niyang bagay na yon. Gusto lamang niya na ipaayos ang nasirang mukha niya upang masigurado niya na siya lang ang titingnan ni Kyrell at hindi ang kambal niyang si Jero. Lugi naman kasi siya kung siya ay pangit at si Jero yung gwapo. Give me 1 week, sweetheart. Babalik din ako, okay? Siguro babalik ka na sa babae mo dun sa probinsya. Hindi ka ba kontento sa ginawa natin nung magkasama tayo? Halos hindi na nga ako kumakain dahil akong panay mong kinakain. Hindi ka pa ba nabusog sa akin? Kulang pa ba? May pagtatampo ang bawat sinasabi niya. Gusto sana isama ni Jeho si Kyrell, pero kailangan siya ng kanilang mga anak. Okay, 3 or 4 days, babalik ako agad, promise. Hindi na sumagot si Kyrell. Naramdaman naman yun ni Jeho na nagtatampo na talaga ito sa kanya. Malapit na din sila sa mansyon ng mga magulang ni Jeho na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nito kinakausap. Napasinghap na lang ito. Nasa tapat na sila ng gate at ayaw talaga bumaba ni Kyrell. Sweetheart, okay, papayag na ako na sumama ka sa akin. Pero kaya mo bang itaka sa mga bata kay Jero? Isasama natin ang mga bata. Hani nito. Gusto ko na din silang makita at makasama. Ayaw mo bang pumasok muna sa loob? Pag-aya ni Kyrell. Kyrell, sa tingin mo ba maniniwala sila sa akin? Jeho naman, hindi basihan yung mukha mo upang hindi ka makilala ng mga bata. Ikaw ang ama nila. Si Bunso sa tuwing nakikita ka niya, ikaw ang tinuturo niyang daddy. Please, maniwala ka lang sa mga bata. Kami ang bahala sa'yo. Maipapaliwanag din natin lahat ni Harris ito. Paliwanag ni Kyrell. Mariing pinisil ni Kyrell ang kamay ni Jeho. Tila nagdadalawang isip pa ito. Matutuwa ang mga magulang mo kapag nalaman nilang buhay ka, Jeho. Wala kang maalala kaya hindi mo magagawang sabihin sa kanila na ikaw nga si Jeho. Nariyan din si Lola sa loob. Matutuwa din si Lola kapag nakita ka niya. Kung si Jero naman ang iniisip mo, ako nang bahala sa kanya. Sa'yo lang ako titingin kahit ganyan pa ang mukha mo. Turan ni Kyrell. Salamat, sweetheart. Pero hindi ko kailanman dadalhin tong pangit na pagmumukhang to. Plano ko sanang ipaayos muna ito bago ako maglantad bilang Jeho, hindi bilang Arman. Paliwanag ni Jeho. Impit na ngumiti si Kyrell. Ganun ba? Itutuloy mo pa ba na umalis?
Hindi ka muna sasama sa akin? Napababa agad si Jeho ng sasakyan at lumiko. Binuksan ang pinto ng sasakyan nito. Saka inabot ang kamay niya kay Kyril. Let's go? Pag-aya nito. Doon lamang ngumiti si Kyril. Alam mo naman na hindi kita matitiis, sweetheart. Ani nito na nakangisi ang labi. Inabot niya ang kamay niya kay Kyril at iginiya niya ito papunta sa loob ng mansyon. Pagkapasok nila sa loob, nakita ng dalawa na naglalaro ang dalawang mga bata, si Johan at Johara. Hindi nila napansin ang pagdating ng kanilang mga magulang. Naroon din ang ama ni Kyril at nagtataka kung bakit kasama nito si Arman. Nandirito din ang lola ni Jeho. Nagtaka din ito kung bakit may kasama si Kyril na estranghero. Sino yung kasama mo, apo? Tanong agad ng lola. Napatingin ang dalawang kambal sa bagong dating. Natuwa ang mga ito. Agad silang sinalubong ng mga bata. Mama! Tito Arman! Natutuwang ani ng mga bata. Lumapit ang mga ito sa dalawa at sinalubong ng yakap ang kanilang ina. Nagkatinginan naman ang dalawa. Peke ang pagngiti ni Kyril kay Jeho. Lola, siya po si Jeho. Ani ni Kyril. Arman po. Nabigla ang pagsingit nito. Jeho, pinandilatan pa ng mga mata niya si Jeho. How can you explain to them that I am Jeho? Look at me, sweetheart. Who would believe that my face looked like this? Mahinang ani ni Jeho sa kanya. Ano ka mo, Kyril? Siya si Jeho? Tama bang narinig ko? Nagtataka ang matanda. Opo, Lola. Siya si Jeho. Mahirap ipaliwanag pero siya po talaga si Jeho. Giit pa ni Kyril. Gusto sanang lapitan ni Jeho ang kanyang lola, subalit may part pa din sa kanya na hindi naman maniniwala ang matanda. Totoo ba yung mga sinasabi mo, apo? Siya po si Daddy, Mama. Sabay tingin ni Johara sa daddy niya. Oo, anak. Siya ang Daddy Jeho nyo. Totoo pong siya si Daddy? Nagtataka din si Johan. Kung siya nga si Daddy, sino po yung crush ko nung kinder ako? Umawang ang ibabang labi ni Kyril sa pagtatanong ng bata. At heto na nga, mabubuking na nga si Jeho dahil hindi siya umamin kay Kyril na nakakaalala na ito. Natakot siyang baka ayaw niyang makatabi sa pagtulog. Bahala na. Basta masagot niya ang tanong ng kanyang anak. Sikreto lang kasi nila ito dahil paiba-iba yung crush ni Johan. Nakikita din ni Jeho na babaero din ang kanyang anak na si Johan. Johan, walang maalala, sweetheart, stop. Pagpapatigil niya kay Kyril. Pero Jeho, sabay nguso nito. Okay lang, sweetheart. At mas lalong lumungkot ang mukha ni Kyril. Johan, alam mong sikreto lang natin yun, di ba? Gusto mo na bang malaman na lahat kung sino ang unang crush mo? Mahinahong saad ni Jeho. Tumango naman si Johan. Okay lang pong malaman po nila, basta mapatunayan mong ikaw si Daddy. Magalang na sagot nito. Okay, sasabihin ko na ha, kapag sinabi ko siya ang papakasalan mo paglaki mo. Napakamot ng ulo si Johan. Hindi na kasi niya crush yung kapitbahay nila sa probinsya dahil may iba na itong nagugustuhan. Sige po, no choice. Sumimangot ito. Si Jane. Sabay gulo niya ng buhok ng kanyang anak. Jane Aguilar. Naku, bata ka. Kaya pala panay ang tingin mo sa bakod at naakyat ka pa sa puno ng bayabas si Jane palang nagugustuhan mo. Hani ng ama ni Kyril. Umiyak ito. Daddy, ikaw nga ang daddy namin. Sa kanya ito niyakap. Napaluha na din si Jeho dahil sa sobrang saya nito. Kinarga niya ang anak niyang umiiyak kahit mabigat na ito. Daddy, ako din po. Ani ni Johara. Kinarga din ni Jeho ang isang kambal na si Johara. Kahit mabibigat na ang mga kambal, ay kinaya niya itong kargahin. Ang bilis lang nilang makilala ang kanilang ama. At walang ligoy na hinalik-halikan nila ang kanilang ama. Napaiyak ng husto ang kanilang ama. Tila ayaw nang bumaba ng mga ito. Ngunit hindi alintana kay Jeho ang kabigatan ng dalawang kambal dahil sobrang namiss niya din ang mga ito. Nang maibaba ni Jeho ang dalawang kambal, ay tinawag siya ng kanyang lola. Bahagyang lumapit naman si Jeho at hinalikan niya ito ng yakap. Ikaw nga talaga si Jeho, di ba? Ang apo kong si Jeho. Nagbalik ka na, apo. Salamat at buhay ka, apo.
Umiiyak si Lola dahil sa tuwa nitong mayakap ang kanyang apo. Walang labis ang tuwa ng mga taong narito. Masaya sila ngunit si Kyril ay tila hindi siya masaya. Nag-walk out ito at nagpunta ng kwarto. Nakaramdam ng pagkabahala si Jeho dahil totoo talaga na nasa labas siya matutulog. Lumipas pa ang ilang mga araw. Matagumpay ang facial plastic surgery kay Jeho. Bumalik na sa dati ang kanyang gwapong muka. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nalaman nila agad na siya nga si Jeho dahil sa lukso ng dugo ng kanilang anak. Sa lubong naman ng dalawang mga kilay ni Jero, parang siya pang tutol dahil may kambal siyang kaagaw sa mga bata, lalong-lalo na kay Kyril na lihim na din siyang nagkakagusto. Hindi magkasundo ang dalawang kambal dahil sa napalapit na din siya sa mga bata. Gusto niyang lapitan sana si Kyril, ngunit nariyan palagi si Jeho na nakaantabay sa magiging asawa niya. Malapit na din silang ikasal at sa nalalapit na kaarawan ng dalawang kambal na sina Johan at Johara ay doon na nila isasabay ang pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalan. Tanaw ni Jero mula sa terrace ng kanyang kwarto. Masaya ang mga ito habang minamasdan niya na may ngiti sa kanilang mga labi. Bumaga siya ng malalim na hininga sa bibig niya. Pansin niyon ni Lucas na siya lang ang kasama nito sa terrace. Okay lang yan, Jero. Makakahanap ka din ng kagaya kay Kyril. Pero sorry ka dahil si Jehong nauna. Huwag ka nang umepal sa dalawa, ikakasal na ang mga yan. Turan naman ni Lucio. Alam ko kuya, gustong gusto ko talaga siya pero sana nga makahanap sana ako ng kagaya niya. Sagot naman nito. Yung kapatid niya, ayaw mo ba sa kanya? Sabay ngisi nito. Yun? Sungit niya kuya. Parang tomboy kung manamit. Sagot nito, ang angas parang Amazona. Hindi ka ligtas doon kapag nang babae ka. Bugbog sarado pang abutin mo doon. Dagdag nito, natawa si Lucio. Napunahan mo din ba yun? Yup, that girl is not my type. Pero maganda siya, di ba? Yes, pero aanhin mo naman yung kanyang ganda kung hindi naman marunong mag-ayos ng kanyang sarili. Sagot ni Jero. I have a plan, Jero. Bakit hindi na lang ikaw ang magpaamo sa kanya? Kapag nagawa mo yon, may rewards ka sa akin. Pambubugaw pa ni Lucio. What rewards? Napaisip tuloy si Lucio kung anong ireregalo nito kay Jero. Yacht. Simpleng sagot naman nito. Oh, I like that. Kailan ko ba uumpisahan? After ng kasal nila Jeho at Kyril. Ngumisi ito. Paghahandaan ko yan kuya. I'll make sure na mapapalambot kong Amazona na yan. Hani nito, napailing na lang si Lucio. Napahawak pa siya sa baba niya. Alam niyang hindi yun magagawa ni Jero dahil maski siya man ay sinubukan niyang niligawan ito. Pero ilang beses naman siyang nireject ng Amazon ng kapatid ni Kyril. Kasalukuyan nagbibihis naman ng damit si Kyril sa loob ng kwarto. Tinamad kasi siyang maligo kaya inihulog niya si Jeho sa pool kanina. Isa-isa niyang hinalungkat ang laman ng kanyang closet. Halos wala yung kanyang mga underwear. Umusok ang kanyang ilong sa galit. Dahil kahapon pa kasi sila nag-aasaran. Yung mga bata kanina'y isinama ng mga lolo at lola nila na mamasyal. Susunod pa sana sila Jeho at Kyril kanina nang mapansin ni Jeho na hindi pa naligo si Kyril. Buisit ng Jeho na yan, humanda ka sa akin. Singhal nito. Lumabas siya ng kwarto na tanging bathrobe lang ang suot niya. Jeho! Sigaw nito na halos mapatingin ang dalawa mula sa terrace. Napangangaan dalawa ng pingutin ni Kyril ang tenga ni Jeho. Sweetheart, bakit ka namimingot ng tenga? Ang sakit. Reklamo nito dahil sa namula ang kanyang tenga. Asa na? Bakit wala dun sa closet yung mga undies ko? Shit, butas na nga, hindi pa itapon. Ano kayang meron sa mga butas na yun? Natawa na lang siya dahil siya din naman na may kasalanan nun. Napaigtad siya ng duruin siya ni Kyril at sigawan. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Singhal nito. Niyakap niya si Kyril. Next time, sweetheart, huwag kang magsuot ng mga ganun. Tuwing gabi, para hindi na mga nasisira. Lalamigin ako sa'yo Reklamo nito. Nope, hindi yun totoo dahil lagi naman akong nandito. Para hindi ka lamigin. Remember? Sisiguraduhin kong dalawang lalaki at dalawang babae magiging bunso natin. Na halos umawang ang pang-ibabang labi ni Kyril. Binilang pa ni Kyril ang kanilang mga anak, saka ito umiling. Ayoko ng kwadro. Agad niyang sagot.
Bakit ayaw mo, sweetheart? Sayang ang lahi ko kung 4 lang ang anak natin. Pagmamayabang pa nito. Eh di ikaw ang manghanak kung gusto mo. Ikaw ang umire. Hani nito. Sure, sweetheart. Sasamahan kita hanggang sa mga naka. Nasa tabi mo lang ako. Sabay halik niya sa noo nito. Sumilay sa labi nito ang ngiti. Nai-inlove siya sa taong kaharap at kayakap niya ngayon. Napapanaginipan niya ito palagi kapag galit ito sa kanya. Pero isang ngiti niya lang dito ay maaayos ng lahat. Iba na kasi ang dating ni Jeho ngayon sa kanya simula nang dumating sa buhay nila si Jero. Mas lalo itong naging sweet sa kanya. Ibang klase ang ngiti mong yan, Kyril. Don't worry. Alam ko na yan. Honey niya, gustong matawa ni Kyril dahil muntika na silang mahuli kanina ng kanilang kambal. Next time kasi huwag mong kalimutang mag-lock ng pinto. Alam mo naman na napakakulit na mga kambal. Gusto ko sana mamayang gabi tabi-tabi tayong matutulog kasamang mga bata. Honey nito. Sure, sweetheart. Pero kasi, nahihiyang ani nito. Tipid na natawa si Kyril. Hindi na mamalayan ng dalawa na may nanonood na sa kanilang dalawa. Naglambingan ang dalawa sa may garden. Samantalang ang dalawa na si Lucio at Jero ay pumasok na lamang sa loob. Tahas na naiinggit na lang sila dito. Umalis din ang dalawa. Pagkatapos nilang mag-usap, pupunta sila ng mall at bibilhan ni Jeho si Kyril ng maraming undies nito. Pauwi na ang dalawa ng mansyon. Nakangisi lang si Jeho habang si Kyril ay walang alam kung bakit ganun na lang kung makangiti ito. Bakit hindi ka pala nagpagupit sa mall kanina? Humahaba ng buhok mo. Pero bagay mo pa din yung ganyan. Hani ni Kyril. Bala ko din magpagupit, sweetheart. Ha? Pero ayos na yan. Mas gusto ko na yung ganyan ng buhok mo. Ang cute ng pagkakakulot ng buhok mo. Hani pa nito. Napayakap siya kay Jeho habang nagmamaneho ito. Ikaw lang naman ang mahal ko, sweetheart. Wala nang iba. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sagot naman ni Jeho at sakto ang kanilang pagdating. Nasa mansyon na din ang kanilang mga anak na kadarating lang din galing ng mall. Pagkapasok ng dalawa sa loob ng mansyon, ay nadatnan nila naglalaro ang mga bata. Excited na kasi nilang laruin yung kanilang biniling mga laruan. Tita Lindsay! Tawag ni Johan sa tita niya. Nagalit ang mga mata niya nang tawagin siyang Lindsay dahil ayaw niyang tawagin siya ng ganong pangalan. Ana talaga ang alam ng lahat na pangalan niya. Laro po tayo! Ani nito. Naglagampangan ni Kyril dahil nag-walk out agad ang kanyang kapatid. Ana! Tawag niya dito. Iniwan niya si Jeho ngunit sumunod na din ito sa kanya. Sweetheart, sabay hawak niya sa kamay ni Kyril. Pabayaan mo na muna siya. Ani nito pagkahinto ng dalawa. Saan ba siya pupunta? Yung babaeng talagang yun napakasungit. Masungit talaga siya kasi walang jowa. Sagot naman ni Jeho. Nag-cross arm pa si Kyril. At saan naman pupunta yung kambal mo? Nagkatinginan ng dalawa. Let's see, sweetheart. Sinundan ng dalawa si Jero. Sa likod ng mansyon sila nagtungo. Hinanap ng dalawa kung saan nagpunta si Jero at yung kapatid ni Kyril. Wala sila. Ang bilis naman nila mawalang dalawa. Hani ni Kyril. Habang nakatago sila sa puno ng mangga. Halika na, sweetheart. Wala na sila rito. Kailangan na natin ayusin yung mga gamit mo. Pag-aya ni Jeho. Napangiwi si Kyril habang hinahanap pa rin niya ang kanyang kapatid. May binili pa naman siyang damit para dito. Lagi na lang kasing naka-t-shirt kung manamit ito. Pero yung mga damit na binili niya ay hindi naman ito ginagamit or isinusuot iyon. Naiipon na lang sa damitan nito. Kahit kapatid niya ito, ay hindi niya magawang tanungin ito dahil bihira lang sila kung mag-usap. Minsan kasi hindi ito kumikibo. Hindi naman niya matanong kung may problema ba ito. Hindi naman siya ganito kasungit dati. Tara na nga, Jeho. Sabay hila niya sa kamay nito. Paalis na sila nang makita nila si Jero na lumabas mula sa isang puno ng mangga. May isang maliit na bodega kasi doon sa gilid malapit sa kulungan ng mga aso. Napabalik ang dalawa sa punong pinagtataguan nila. Nakita nilang nakahawak siya sa pisngi nito. Nagdurugo din ang labi nito. Anong nangyari sa kanya? Nadulas ba siya? Hindi ko alam. Baka nga. Wala sa sariling sagot ni Jeho. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Kyril nang makita din niyang lumabas din sa bodega ang kanyang kapatid. Nagdadabog ito sa galit. Buisit! 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 Paulit-ulit na binibigkas nito at sabay punas pa sa labi nito. What the hell? Anong meron
Sa kanila Jero at Ana. At sa iisang lugar pa sila nang galing. Lindsay! Pagdidiin niya sa pangalan nito ng kanyang kapatid. Okay, Lindsay. Nasanay na ako na Ana eh. What do you think, sweetheart? Papasa kaya si Jero kay Ana? Sabay halakhak nito, pinandilatan niya si Jeho. Sa tingin ko'y hindi, babaeng type nun eh. Wow, paano mo naman nalaman na babaeng type ng kapatid mo? Paniniguro pa nito. Sigurado akong babaeng type nun. Huwag mong ipagsasabi ha. Panunuyo nito kay Jeho. Sinabi niya kasi niya sa akin at umami na siya. Saka isa pa, hindi niya makalimutan ng nakaraan niya. Pagkatapos ng kasal natin ay uuwi din siya ng probinsya. Ani ni Kyril. Ano bang nakaraan niya? Hindi ko pwedeng sabihin, Jeho. Yung kasi yung part na pinakamasakit na nangyari sa kanya. Paliwanag nito. At napatungo na lang si Jeho. Hindi man niya maisip ang bagay na yon. Ngunit nakakasiguro siyang magagamot yun ni Jero. Nagulat na lamang ang dalawa nang makita din nila si Lucio na nasa isa ring puno ng mangga. Nakatago doon at may kausap din siya sa telepono na tumatawa doon na mag-isa. Wedding day. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ng lahat. Natupad na din ang kahilingan ng dalawa na makasal sa simbahan. Matagal-tagal din bago pa man ito dumating ang pinaka-importanting araw para sa kanilang dalawa dahil na rin sa mga pagsubok na dumating sa kanila. Mga taong humahad lang sa pagmamahalan nila ay hindi kailanman matitibak dahil mas matibay pa rin ang pagmamahalan ng dalawa. Kahit ano man ang mangyari ay sila pa rin hanggang sa huli. Patapos na rin ang seremonya sa loob ng simbahan. Ang ibang mga bisita ay nauna nang nagtungo sa reception area. Pero bago man magtungo ang lahat doon, ay nasa simbahan na nakaabang ang mga bridesmaid. Umiti ka naman, Ana. Ani ng kanyang katabi. Paano ako ngingiti? Ayoko magsuot sana ng ganito tapos yung kumag pa yung naging partner ko. Inis na turan ni Ana. Si Jero bang tinutukoy mo? Ang gwapo kaya ng partner mo. Anong kinagagalit mo sa kanya? Kaloka ka? Sabay paikot nito ng kanyang eyeballs. Basta ayoko sa kanya. Itatak mo sa kukote mo yan. Manyak siya. Manyak. Nang may tumikhim sa likuran nila, lumingon silang dalawa at nagulat na lang si Ana na nasa likuran na nilang lalaking pinag-uusapan nila. Si Jero na nakangiti ito. Kasama nito si Lucio. Get ready, Ana. Galingan mong sumalo ng bulaklak para tayo nang isunod na ikasal. Ani ni Jero na ikinagulat naman ni Lucio. Kinindatan pa niya ito na halos umawang ang ibabang labi ni Ana. Ana! Salo! Sigaw ng kanyang ate kay Riel. Hinagis naman niya itong wedding flowers at sumakto namang nasalo ni Ana yon. Nagulat siya na halos lumaki ang mga mata niya. Hala, bakit sa akin napunta to? Ate! Galit na sigaw ni Ana saka ito nag-walk out. Halos kay Ana nakatingin ang lahat. Agaw atensyon ang kanyang ginawa. Napasimango tuloy si Kyril dahil hindi naman niya akalain na sa kanya talaga ito mapupunta. Hindi naman niya yun sinasadya. Saka sinabihan na siya ng kanyang kapatid na huwag niya itong hiyahagi sa kanya. Pero sa kanya pa rin ito napunta. Kinuyog na niya si Jeho papunta sa sasakyan nang matapos ang kaganapan. Hindi na niya alam kung saan na nagpunta ang kanyang kapatid hanggang sa pagdating nila sa reception area. Hinanap niya ang kapatid nito, ngunit hindi niya ito talaga makita. Papa, nakita niyo po ba si Lindsay? Tanong niya rito. Abala ang tatay niya sa pag-aasikaso ng mga bisita. Hindi anak, bakit mo siya hinahanap? Nagalit po siya sa akin, Papa. Kayo na po sanang bahala kay Lindsay. Nagtatampo po siya sa akin eh. Ani ni Kyril. Hayaan mo muna siya anak. Ang mahalaga ay kasal na kayo ni Jeho. Congratulations anak. Bati ng kanyang papa. Saka ay may ibinulong ito sa kanya na ikinagulat ni Kyril dahil bigla ang pagsulpot sa kanyang tabi ni Jeho. Hinapit siya nito sa kanyang bewang. Tipid na ngumiti naman si Kyril rito. Let's go? Pag-aya ni Jeho kay Kyril. Hindi pa man tapos ang okasyon rito ay nag-aaya na itong umalis na biglang sumigaw ang mga kaibigan ni Jeho ng kiss. Kay lapad ng ngiti ni Jeho at si Kyril naman ay impit na kinikilig din. Kiss daw, sweetheart. Hani nito, sa kanya ito siniil ng halik kahit narito pa sa harapan nila ang papa ni Kyril. Pakiramdam ko hinamula ang aking pisngi dahil sa dami ng taong naghihiyawan. Isa-isa niyang tiningnan ng mga bisitang naroroon. Nandoon din pala ang kanyang tiyahin na si Minda, ang kapatid ng tatay niya.
Hindi din niya akalain na makikita din niya rito ang mga dating boarders ng Auntie Minda niya. Narito din ang mga kaibigan ni Jeho, ang mga kaibigan niya na makukulit. Narito din ang dalawang magkapatid na si Brenda at Brandon. Naging masaya para sa mag-asawang kasal nila na nakasama nila lahat ng mga mahal nila sa buhay. Hanggang sa matapos ang okasyong yon, hindi nawawala ang mga ngiti ni Kyril. Sa wakas natapos na din ang lahat at ngayon ay muling bubuo silang mag-asawa. Ng panibagong buhay kapiling ang mga anak nila at magiging anak pa. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Kyril at Jeho. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa bawat isa. Muli po mula sa puso ni Rava TV. Lubos po akong nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa munti kong channel. Thank you everyone. God bless.